So tara mga ka-teammates. So tayo ng Olongapo. Tayo dun sa ating ipagkita tayo dun sa ano, sa treasurer ng ating isang hawak na barangay na ginagawan sa Zambales. Ayan, susubukin ulit natin yung bagong setup ng aking camera. Naka sports mode siya, naka rock steady lang siya na wide, lakas ng hangin. Medyo matraffic pa, marami pa sasakyan. Traffic. Grabe magsakyan. Oh no. Ito, sumusulpot eh. Shoutout sa'yo kuya, kamote ka magmaneho, mo-overtake ka ng alanganin. Minsan kung ikaw lang madidisgrasya eh, mandadamay ka pa sa kamotehan mo magmaneho. So yan yung plate number mo, ipa-flash mo sa screen. Kung hindi ka nag-sementar na lisensya mo, picture ka siguro. Oo. Tumuote, hindi marunong magbinor. Sana ko siya lang yung madidisgrasya eh. Mandadamay pa siya eh. Pamuha talaga eh. Madali, kala mo naman hindi siya makakarating sa paroroonan niya. Sabi ni Tres kanina, siguro mga bandang 7 yata yun o 8. Papunta na raw siya. So, siguro, hindi ko alam kung nandun na siya o nasa biyahe pa.
Hindi ko lang kung tingnan natin kung sino mauuna sa amin dalawa doon. Alam ko naka-service siya. Ang Grand Theft Auto ah. Yan, shoutout kay Kuya Pare na nanonood din ng mga video ko. Si Kuya Pare na ang solid kagrupo ko yan. Original, Tribong Gala. Nung kami pa yung mga dancer. Yan, shoutout kay Kuya Paren Madrigal from Laguna. Yan, sabi niya sa akin nung nakausap ko siya kagabi, nakakamiss daw yung daanan papuntang Barreto, yung Pasigsag. Dati kasi siyang nagmumotor din dito. Yan. Yan, Kuya Paren, may bago ka naman mapapanood sa video ko. Yung nga lang, pasensya na kayo at ang biyahe ko lagi mula doon lang sa office hanggang Olonga po pag nagmumotor. Wala pa kasi tayong plano na magmotor ng papunta ng ibang lugar gawa ng hindi pa kasi nakakondisyon yung ating motor. Maganda kasi kung babiyahe tayo ng mga kahit kami mga Bataan, Angeles lang, Pampanga. Pero maganda yung motor natin isa nakakondisyon para iwas aberya. Mahirap kasi yung ma-aberya ka sa daanan eh. Napaka-hassle nun. Tsaka kawawa syempre yung motor. Kailangan natin siyang kondisyon. Siguro after itong maintenance, subukan natin bumiyahe ng Pampanga. Joyride lang tayo, i-video lang natin yung para yan, sarap ng umaga. Magandang umaga. Araw na naman ng trabaho ng bawat isa. Ayan, mga electrical, ang OEDC Olonga po. Ano ng mga wiring yung cable nila dito. Cable pulling silang dito. Ayan, naghaharap. Bali. Kasi natanay ng baboy yan. Tinaas na eh. Nililipat nila yung mga siguro yung mga wiring. Gagawin natin ngayon. Mamaya tingnan natin kung meron tayong lakad. Yung nga, meron tayong bisita na darating. Si Sir Melmar. Kami message na lang sa akin sa Viber. Ngayon pala yung schedule nila ng pag-visit sa ating physical store. Yan. Kasama niya yung Chinese na bossing niya from Hit Vision brand. Yan, isa sa mga channel sales ng brand ni Hit Vision. So, hindi ko alam kung ano ang agenda. Pero sabi niya last time ago nung bumisita siya, hayin nilo lang daw, hayin nilo. Kaya sabi ko sa kanya, mukhang mauubusan ako ng inipon na English-Chinese character. Sabi niya, hindi naman daw. Hayin nilo lang naman daw yun. So, yan, welcome sa aming physical store.
yung head ng Hikvision Philippines dito sa Subic, pupunta sa atin ngayon. Sa bansa nyo, hindi ko pwede yan. Dumudura at saka isakada. Dito pwede sa Pilipinas yan. Kahit bawal, pwede yan dumura, di ka wala naman manghuhuli sa iyo. Dito kasi sa Pilipinas, madaming magandang batas na pinasa ng ating gobyerno. The problem is, minsan, hindi naman talaga natututukan o hindi naman na-i-implement yung batas. For example na nga lang, yung road widening. Kung mapapansin nyo, alam ko marami makaka-relate dito sa video kong to. Yung road widening para saan po ba kung bakit nag-road widening? Bakit pinalaki yung daanan? Pero kadalasan makikita mo may harang, nakapake yung kotse. Diba? So para saan yan? Bakit yung road widening yan? Bakit ginasusan ng gobyerno? Para harangan ng caution at parkingan ng sasakyan. Yung pala, yung pinaganda yung parkingan. Ayan, kagaya nito, wala din, no? Puro sasakyan, no? Diba? So yun ang problema sa Pilipinas, kaya hindi yung maayos-ayos. Pero, galit na galit ang batas kapag ang simpleng mamamayan ay gumagawa ng salungat sa batas. Ini-implement yung batas. Kaya minsan yung ibang tao hindi nagtitiwala sa batas kasi ganyan yung sitwasyon. Kaya puro sasakyan. Mamamadsin nyo kaliwat kanan ng road widening. Puro sasakyan. Ito yung guhit, oh. Ito yung ilan yung nakaparking yan. Isa, dalawa. Diba? Isipin mo yan. Highway na yan. Pinaparkingan ng mga private vehicle. Pero walang nanguhuli. Ang tanong, bakit? Ayan. Yun yung mga simpleng katanungan lang na madami tayong magandang batas na pinasa ng ating mga mambabatas. Pero bakit parang tila pinagkagastosan lang, pinagpaguran ng mga mambabatas pag hindi naman na-i-implement o naaayos yung pag-implement. Diba? Hindi kagaya sa ibang bansa. Kaya napakatino at napakaganda ng ibang bansa. Napakalinis, napakatino ng mga tao kahit mga naglalakad lang, hindi pwedeng basta ka lang tawid ng tawid, may tamang tawiran, bawat tawiran. Kagaya sa Baguio, ang ganda ng Baguio nga. Ika nga ni Papa Beren. Sa Baguio, bawat tawiran may stoplight. Diba? Bakit doon kayang gawin? Bakit sa iba hindi kayang gawin? Para yung tao sumunod. Kasi pag nagagawa yung mga ganung na may magandang tawiran, may magandang stoplight, ng mga bago tumawid, may iiwasan natin yung kahit pa paano. Mababawasan yung mga aksidente na natatala sa Pilipinas. Kasi nai-implement ng maayos yung batas o yung kagandahan ng lugar. So, bye. Yun lang naman yung aking napansin. Ito may kailangan pang harangan yung daanan kasi para dun lang ang tatawid. Paano? Yung ibang tao, ang titigas din ng ulo, ando dun yung pedestrian lane ng tawiran. Kaya kaganyan, nandiyan dyan. Kung saan pa tumatawid. Kaya kinakailangan patuloy harangan ng lagay ng barricade. Para lang hindi tawiran.
Ganyan katigas ang ulo ng Pilipino. Ayaw sumunod sa batas. Pero daing ng daing, reklamo ng reklamo pag walang nangyayari sa gobyerno. Parehas naman eh. May problema sa gobyerno, may problema rin naman sa tao. Hindi marunong sumunod. Yan dito, okay dito. Sa Olonga po, yan. May tawiran. Sa tamang tawiran lang sila tatawid kasi may barricade nga naman. Paano sila makakatawid? Pero kung walang barricade yan, makikita mo yan. Magsisig sa agad yung mga tao na yan kasi sa tumatawid dyan. Gaya nyo. Tama, ang ba walang barricade? Kanya-kanyang tawiran yan. O, kaya sinanay ko na may tamang tawiran na eh. Ang baba ng jeep, diretso tawid. Yan, ang ugaling ang Pinoy. Sa ibang bansa, o sa may ibang parte ng Pilipinas, may mga gaya na naman na hindi ka pwede basta tawid ng tawid. Kumbaga doon ka sa tamang tawiran. Gaya nga sa Baguio, may mga sa bawat tawiran, may mga stoplight. May sariling stoplight yung makikita mo yung stop saka yung doon na naglalakad yung sign ng tao sa mga tawiran. So hindi ka pwede tumawid kasi pag tumawid ka na hindi pa na pwede kang tumawid. Pwede kang hulihin, mababiolation ka. Diba? Ganoon ka, kaganda rin sa Baguio. So dito, pagka, kanya-kanyang kanya-kanyang tawiran. Ayan, nandito na tayo sa Land Bank. Olonga po. Kontakin ko lang siguro si Pres. So kaya kung paparli. Isa for armor ball. Siguro dito sa gilid. Mainit.